Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mapulit pasasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagkakataong binigay sa atin na magkasama-sama sa programang hinatid sa inyo ng New Muslim Academy Philippines, Al-Adab, mga kabutihang asal ng isang Muslim. Bilang pagpapatuloy po ay tatalakay natin ang Adabul Kalam o ang kabutihang asal sa pananalita. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. At wag niyo sundan ang anumang mga bagay na wala kayong ganap na kaalaman. Tunay ng inyong pandinig, paningin, inyong puso, lahat ito, mga bagay na ito, ay pawang tatanungin. So, kasama na rito ang ating mga bagay na binanggit, sinabi, tatanungin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng paghukom. Sabi naman ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi adman lahul jannah. Sino man ang makapaggarantiya o makasigurado ng kalinisan at kaayusan ng nasa pagitan ng kanyang dalawang panga at dalawang hita o binti. Sabihin sa dila at sa ating masilang bahagi ng katawan sa pagsasagawa ng pinagbabawal, ay gagaranti ako sa kanya, sisiguraduhin ko para sa kanya ang paraiso. So ito ay napaka-linaw na hadith sa kahalagahan ng pananalita maayos. Bilang Muslim, tayo may mga asal sa ating pananalita, pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng talastasan sa ibang tao, Musliman at hindi Muslim. Una sa mga bagay nito, tinatawag na hifdhul lisan. Asal na unang bagay dito ay ang hifdhul lisan o pangangalaga sa ating dila. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallam bil kalimah ma yatabayyana fiha fayazilu biha fi an-nari ab'adu ma bayna al-mashriq wal maghrib. Tunay na isang alipin ay makapagsasalita ng salita na hindi niya lililiwanag ito, hindi niya naganap na nababatid, na magdudulot sa kanya para siya ay magtungo sa impyerno, sa apoy, na ang layo ay sa pagitan ng silangan at kanluran. Sa isang hadith na katulad nun, inna rajula la yatakallamu bil kalimah yudhiku biha an-nas, yudhiku biha julasa'ahu, yahwi biha man ab'adu min ath-thuraya. Tunay na isang tao ay makapagsasalita ng salita na kung saan ay para patawanin ang kanyang mga kasamahan sa pagpupulong, na ito'y maging dahilan para siya ay itapon sa mas malayo pa sa pinaka malayong bituin na kanya nakikita. So ito'y pagpapahalaga sa bawat binibikas ng ating mga bibig, ng ating dila. Ang dila ay napakaliit na himay-himay ng laman, subalit kaya nitong makasakit ng pinakamatigas na puso. Kaya nitong makabuwag na isang malaking gusali. Ang ganun katindi ang salita. Kaya iwasan sa ating mga sarili ang pananalita na makasasakit sa ibang tao. Yung salita na hindi nagdudulot ng kabutihan. Kahit na ito parang mabuti sa tingin ng iba dahil natatawa sila, subalit ito ay maaaring panlilibak, mga loloko, at magdudulot ng sama ng loob. Gayun din naman na kapag ang pananalita ay kabutihan, kaluguran ni Allah, natutuwa ni Allah, ay ito ay bibigyan yung tao na yun, yung alipin na yun ng karampatang gantimpala.
Okay? Innal abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillah la yalqi biha laha balan. Yarfa'ahu Allahu biha darajat. So, ang kahulugan, tunay na isang tao, isang alipin na makapagsasalita ng salita na magdudulot o dahilan para malugod si Allah na hindi niya ito iniisip. Bawa ito ay sasalita ng pagmamahal, pagkalinga, o kasiyahan na dinulot sa iba, o pag-alala kay Allah, papuri sa Kanya, na hindi niya ito parang binibigyan ng malaking halaga o sinabi niya lang, ay ito ay magdataas pala ng kanyang daraja o bahagdan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa hadith din na sinabi ni Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu, nung tinanong niya ang mga bagay na tungkol sa arkanul Islam, sa mga kabutihang bagay na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinaliwanag sa kanya isa-isa. At sabi niya, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ala akhbiruka bima la kadhalika kull. Hindi ko ba sasabihin sa iyo yung bagay na buod o sinasakop niya, kung may-ari niya lahat ng bagay nating binanggit niya kanina. Sabi niya, balaya Nabi Allah. Sabihin niyo po, o propeta ni Allah. Fa'akhadha bilisanihi. Kinuha niya mismo sarili niyang dila, sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kufa alayka hada. Ay, pag-ingatan mo, pigilin mo ito para sa iyo. Kaya sabi ni Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Propeta ni Allah, kami ba'y managot sa bawat sinasabi naming bawat salita na aming binabanggit? Sabi niya, takilats ka ummuk ya Mu'adh. May your mother be sacrificed for you, O Mu'adh. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم? Sabi niya, ang tao baga ay hindi baga siya kukuhanin, tatapon sa impyerno sa pamamagitan ng kanyang muka o ng kanyang mga ilong, pagbibitbitin siya, liban dahil doon sa mga tinamo o bunga ng kanilang mga dila, sabihin sa kanilang mga sinabi. So, pag-ingatan mo para maging mabuti kang Muslim, sa isagawa mo na maayos yung arkanul Islam, mabuti ka sa kapwa, mabuti sa iyong sarili, sa pakikipaglaban sa landas ni Allah, para sa landas ni Allah, at lahat ng mga gawain ay panghawakan mo yung dila. Yun ang sikreto doon. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga, ang bawat bahagi ng katawan natin nakasentro, nakatuon sa kung ano ang sasabihin, bibigkasing mga kataga ng ating mga dila. Sa hadith na sinasabi sa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu na kanyang binanggit, idza asbaha ibnu Adam fa inna a'dha'ahu tukaffiru lisan. Kapag umaga ang katawan o ang anak ni Adan, ang bahagi ng kanyang katawan ay nakasalalay doon sa kanyang dila. Taqul, sasabihin ng bahagi ng kanyang katawan, ittaqillaha fina fa innaka in istaqamna wa in wajajta i'wajajna. Sabi niya na matakot ka kay Allah para sa amin o dila, sapagkat kung ikaw ay naging matuwid, tuwid din kami, at kapag ikaw ay liko, kami din ay maliliko. Sa nakasalalay doon sa babanggitin, sabihing mga bagay ng dila. Kaya pag-iingatan natin bilang mga mananampalataya. Paano yung maliit na himay-himay na laman sa ating puso, ay yun ang
kabutihan o kasamaan na kasalalay doon. Ganon din ang dila pala. Okay? Pangalawang adab, mga kapatid, pagkasunod ng pangangalaga sa ating mga dila, sa mga salita, ay qul khairan aw yasmut. Magsabi ng mabuti o tumahimik. So, yun yung laging sukatan natin kung mayroon bang faida. Sabihin natin. Dudulot mong mabuti. Sa either magsabi ka ng mabuti o tumahimik ka. Magsabi ka ng mabuti para sa kabutihan ng lahat, pakinabang, mabuti yun. Kung hindi naman, tumahimik lang. At kung tumahimik ka, para din sa kabutihan ng lahat, hindi ka makapinsala, makapanakit ng ibang tao sa pamamagitan ng iyong mga bagay na sasabihin. Isa yun sa mga palatandaan ng pananampalataya kay Allah sa huling araw. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw yasmut. Sino mang nananampalataya kay Allah at sa araw ng paghuhukom ay magsabi ng kabutihan o tumahimik na lamang. Katlo, mga kapatid, al-kalimatu tayyiba sadaqah. Ang pagsasabi ng mga mabuting pananalita ay sadaqah o kawang gawa para sa iba mula sa atin. Sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa lisan ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Bawat bahagi o mifsalo, yung himay-may o buto ng katawan natin, ay mayroon itong mabibigay na sadaqah. Kula yawmin tatlu fihi syams. Sa bawat araw na kung saan sisikatan ng araw, ya'dilu bainal ithnain sadaqah. Ang pagiging makatarungan sa pagitan ng dalawang tao ay kawang gawa. Yu'inu ar-rajulu ala dabbatihi fayahmilu 'alayha aw yarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqah. Pagtulong sa isang tao sa pagsakay niya dun sa kanyang hayop na sasakyan, o tataas ng kanyang mga gamit, gagamitin doon bago siya maglakbay, ayun ay sadaqah. Wal kalimatu tayyiba sadaqah. At ang mabuting pananalita ay sadaqah. Kahit minsan wala kang maibigay na pera o gamit o pangangailangan ng isang tao, pero pagpapayo ng mabuti sa kanya, pagpapalakas ng loob, pagngiti, pagsabi ng salam, pagbati ng salam. Mga bagay na yun, napaka dali, napakaliit sa tingin natin. Subalit malaki kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano nang pagsasabi ng mabuting pananalita? Kalimatu tayyiba. Kalimatu tayyiba talaga ay yung la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Yan ang pinakamainam na salita. At iba pang mga bagay na gano'n, dudulot sa tao ng kaligayahan, kasiyahan, at kapanatagan. Ito ay sadaka para sa kanila. Kaya wag natin itong pigilan mula sa ating sarili at sanayin ang sarili na magbigay ng mabuting pananalita. Hindi pananakit, hindi pangungutya, hindi panluloko, pangiinis. Fadlu qillatil kalam wa karahiyatu kathratihi. Ang pananalita, yun nga, hindi natin ito masusukat eh. Pero bilang mga mananampalataya ay pwede nating i-monitor, subaybayan yung ating sarili, sapagkat mas mainam yung kaunting salita kaysa sa maraming. Kasi kung marami kang salita, marami kang pagkakamali. Less talk, less mistake, sabi nga nila. So, tinatawag yung fudulul kalam, yung maraming sinasabi. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa hadith na sinalaysay ni Al-Mughirah ibn Shu'bah radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah harrama alaykum uquqal ummahat wa man'an wahat wa wa'dal banat wa kariha lakum qila wa qal wa katratus su'al wa idu'atul mal. Hulugan, malaking hadith na yun ng mga tinutukoy ng mga bagay. Tunay na si Allah ay pinagbawal niya sa inyo ang pagsuway sa mga ina o sa mga magulang na.
ang pagdaramot, ang pagiging madamot, at pagiging palahingi. Madamot ka, tapos pahingi ka pa. Wa'adul banat, pagbabaon ng anak, lalo ng babae, kapag ka ayaw nila o burden para dun sa tatay, yung mga kababaihan, kumpara sa kalalakihan, ay kanila itong pinapatay. Unang panahon ng Jahiliya, sa disyerto, binabaon nila ang mga kabataang babae. Pinagbabawal yun. Wakarihalakum kilawakal, at kinamumuhian sa inyo ang kilawakal, yung sabi-sabi. Yung sabihin ng isang tao na hindi naman napatunayan, sabihin ililipat sa iba. O sabi nito na ganyan, narinig niya lang. Yung tawag na kilawakal. Wagkatratuswal, at maraming pagtatanong. Paulit-ulit ang pagtatanong at pagpapabaya sa kayamanan. So, yun ay kinamumuhian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, nararapat na pipiliin natin ang mga salita ating bibitawan. At patunayan muna bago sabihin sa iba. Hindi yung, sabi natin ngayon, yung mema na tatawag, yung may masabi lang. Marami kasing tao na kung saan ay gusto nila silang tampulan ng pagpupulong. Silang sasalita. Lagi maririnig mo na sila ang nagbibida-bida sa harapan. O kaya pag may pagpupulong siya ang salita na yun. O laging boses niya ang nangingibabaw. So, yun ang fudul kalam. Yung sobrang panalita. Minsan kasi na alam natin na sakto na, sapat na. Subalit, nakapagdadagdag pa tayo. Depende sa pangangailangan ba, pagpapaliwanag, pagsagot sa tanong, pero yung lalo na sa pagkikwento, sa mga usapan, sa parang get together lang, hindi pinlano, ay doon malabas ang fudulul kalam o pagsalita ng marami. Ganon din, al-hadru min al-ghibati wan namima, yung pag-iingat laban sa ghiba at namima. Yung ghiba, ito ay panglilibak. At ito ay pagsasabi ng totoo. Totoo ito, di iniimbento. Sa tao na hindi niya ito nagugustuhan. Yun ang ghiba. Yung namima ay pagkakalat ng chismis. So sa chismis o mga alingas-ngas, kalimitan doon na hindi totoo o hindi napatunayan. Walang basihan. So masasama yun. Pero parehong masama. Yung dalawang bagay na yan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana qad aysa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab." Tunay na si Satanas na wala na siya ng pag-asa na siya sasambahin ng mga nagdarasal doon sa Jaziratul Arab, ibig sabihin ng mga Arab. Lakin fit tahrish bainahum. Subalit ang kanyang pag-asa, ang nakikita ay yung pagpapaaway sa pagitan ninyo o pagkakaroon ng alitan po sa pagitan nila ng mga mananampalataya. Yun ang ginagawa niya. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wala yagtab ba'dukum ba'da." Suratul Hujurat. At huwag ninyong libakin ang bawat isa sa inyo. Ayuhibbu ahadakum ay yakula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Gusto ba na isa sa inyo na kainin niya ang katawan ng kanyang kapatid na patay na katawan? Ay ayawan ninyo ito. Fakarihtumu. Wattaqullah, kahit matakot kay Allah. Inna Allah tawwabur rahim. Pagkat si Allah ang tumatanggap na pagbabalik loob ng kanyang mga alipin at ang maawain. So pinagbawal niya mismo kanyang salita sa Quran ang ghiba o yung pagsasabi kahit na totoo tungkol dun sa kanyang kapatid na ikagagalit niya nagustuhan. Kung yung nagugustuhan niya, sanay siya dun, wala nang problema. Okay na sa harap niya.
kaya niya sabihin, wala problema. Pero yun, ghiba, ghaiban, ibig sabihin, ay wala siya doon sa pag-uusap. May kausap ka, ibang tao, tungkol doon sa isang tao na malayo. So, yung tinatawag na ghiba. Ang namima naman, ay, yun nga, pagkakalat ng chismis. Way kulli humazatin lumazain, ay kapighatian sa mga nagkakalat. Hamazan masya'in binamin. Naglalakad ng dala niya ang chismis. Yung alam mo na, ayun nga, sa salita natin ngayon, yung mga marites. Yung mga, alam mo, pag nagtungo sa'yo, meron siyang bit-bit na balita, bit-bit dala na issue, o pangyayari, o kwento tungkol sa ibang tao. Na maaaring isipin mo na, usap mo siya ngayon tungkol sa bagay na ito, sa tao na ito, pero darating ng panahon, ikaw na nagkikwento niya sa iba. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ya ma'ashara man amana bilisanihi wa lam yadkhul al-imanu qalbahu, la tagtabul muslimina wa la tattabi'u awratahum. Sabi niya, o kayong mga kapulungan ng mga nananampalataya sa pamamagitan ng kanilang dila pero hindi pa pumapasok yung kanilang pananampalataya sa mga puso nila. Salita lang nila, nananampalataya kami, Muslim kami. Pero hindi pagganap sa kanilang mga sarili. Sabi niya, la tagtabul muslimin, huwag kayong mag-usap o mag-backbite, yun backbiting tinatawag, sa mga Muslim at huwag niyong sundan o maniktik sa kanila sa kanilang mga pribadong buhay. Sabi pa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannatan namam o qattat, hindi papasok sa paraiso ang chismoso, chismosa. Pero may mga pasubali ang mga ulama natin, sabi nila na hindi lahat ng ghiba o pagsasabi ng kapintasan o hindi maganda tungkol sa isang tao, totoo, ay may tuturing na ghiba. Sabi nila, al-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin, mutadhallimun wa mu'arrafun wa muhadhdhiri wa limudhahir fisqan wa mustaftin wa man talaba li'anata fi izalatil munkari. So ano yun? So 6 na tao o kalagayan ang hindi matuturing, bagamat yun ay ghiba, pagsasabi ng masama tungkol sa isang tao, ay hindi naman matuturing ito na ghiba. So pinahintulutan. Ano itong mga ito? Una, al-mutadhallim. Siya na mapang-api. Kung yung tao na yun mapang-api, masama ang ugali. Sa kanyang mga sasakupan, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga trabahador, halimbawa, ay, kung yun ay sabihin isang tao tungkol sa iba, tungkol sa tao na yun na mapang-api, ay pinahintulutan yun para maiwasan ang kanyang kasamaan. Para siya mapagpayuhan kung sino may kaya magpayo sa kanya. O malayuan sa kanyang pag-uugaling yun. Yun yung una, mutadhallim, o mu'arrifun, o mu'arrafun. Ito naman ay bagay na kung saan sa isang tao, doon siya nakikilala. Halimbawa, si Muhammad, sino Muhammad tinutukoy mo? Muhammad na pilay? O si Muhammad na bingi? Bagamat yun ay totoo, pero dahil dun siya kilala, Muhammad na matanda, Muhammad na bata, Muhammad na makulit, parang ganun, na katangian niya, dun siya kilala, ay hindi yung tuturing na paninilibak o paninira. At kung wala lang din dun sa tao na yun, alam niya na yun ay pagkakakilanlan niya. O muhadhiri, yun yung muhadhiri, ibig sabihin ay nagbabigay ng babala. Mag-ingat kayo dyan dahil nung si sister na yan, si brother na yan, nandun sa kabilang community ay ganito ang nangyari. Pero ng fitna. So, para maiwasan natin, pag-ingatan natin. Yung bibigay ka ng babala. Yung sa taos puso ayaw mong mangyari yung masama sa ibang tao dahil doon sa tao na yun. Makilala sa kanyang ginawa. So, nagbibigay ka lang ng tahdhir o pag-iingat. So, yun ay hindi din matuturing na ghiba. Wala mo dahil fisqan. Kaapat ay yung gumagawa siya ng masama na proud pa siya doon. Pinapakita niya yun. Yung mujahir, tinatawag. Yung gumagawa ng kasalanan na sa harap ng madla.
O pag sinabi niya na ganito, ganyan, yung tao na yan, siya mismo nag-expose na kanyang sarili. So, hindi matuturing nagiba din. Pamustaftin o humihingi ng payo o verdict, Islamic ruling. So, may mababanggit siya na si ganito, ganyan, itong ugali ni Fulan, Fulana, anong ipapayo natin sa kanya o ano ang dapat kong gawin tungkol sa kanya. So, sa pagsasabi nun sa mufti, sa nagbibigay no, ay kailangan niya talagang banggitin yung katangian na yun para siya mabigyan ng karampatang opinion ng maalam. So, hindi mo natawag na ghiba. At ganoon din na yung man talaba li'anata fi izalatil munkar. Sino man taong humihingi ng tulong para baguhin yung kasamaan. Siyempre, yung gumagawa ng masama, kailangan niya sabihin yung pangalan, yung katangian niya para hulihin, halimbawa, isuplong, pangaralan, bigyan ng leksyon. So, hindi matuturing din na ghiba. So, yun ay 6 na bagay na bagamat sa pananalita ay paninira dun sa tao na yun, pero negative sa tao na yun, pero yun ay may mas malaking kabutihan kapag binanggit yung kailang maring kakulangan o kapintasan at pag-uugali. Pinagbabawal din sa atin ang pagsalita o pagkikwento o pagsasabi ng mga bagay na narinig niya lamang o lahat ng kanya marinig sasabihin niya kagad na para bagang daan lang siya ng ng balita. Sinabi mo siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bikulli ma sami'a. Sapat na kasalanan ng isang tao kapag siya ay binabanggit niya lahat ng kanyang narinig. Alatun, parang ano pa lang dito, lipat niya kaagad. Aw, sa iba pang salaysay, bihasbil mar'i min al-kadhibi an yuhadditha bikulli ma sami'a. Sapat na sa isang tao na siya ay sinungaling na matuturing kapag siya ay nagsasalita ng bawat bagay na kanya naririnig. So, kaya ay pag-ingatan natin din. Kasi yun, nagkalimitan, hindi naman verified. Hindi man totoo. Narinig niya lang. Sabihin niya na parang totoo. Al-hadhr min al-kadhib. Pag-iingat sa pagsisinungaling. Kaya nga sabi sa atin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O kayo mga mananampalataya, matakot kay Allah at lagi kayo sumama dun sa mga taong katotohanan, sinungaling. Kaya sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil doon, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Ang kasinungalingan ay naghahantong sa kasamaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. At ang kasamaan ay naghahatid tungo sa apoy. Wa innar rajula la yakdhib hatta yuktaba inda Allahi kadhiban. Wa yataharra al-kadhib sa ibang salaysay. Ang isang tao ay magsisinungaling o pinipilit niya magsinungaling kahit na kayang sabihin ng katotohanan hanggang sa isulat siya kay Allah na napakasinungaling na tao, kadhab. At yun ay kabilang din ang pagsisinungaling, mga kapatid, sa palatandaan ng munafik. Ayatul munafiq 3. 3 ang palatandaan ng isang pagkunwari Muslim. Idha haddatha kadhab. Yun ang una. Sa dalawang salaysay na yun, sa 4, isa 3 na katangian, parehong una at parehong nabanggit doon sa dalawa na yun. Na hadith, idha haddatha kadhab. Kapag siya nagsalita, sinungaling siya. Idha wa'ada akhla. Kapag siya nangako, hindi siya tumutupad. Wa idha utumina khan. Kapag siya pinagkatiwalaan, siya ang tataksil sa tiwalang binigay sa kanya. So yung katangian ng mga munafik at ang unang-una doon ay ang pagsisinungaling. Okay? So kailan may mga pagkakataon na pinahintulot mubah na magsinungaling? 3 pagkakataon yung mga brothers and sisters. Fil islah bainan nas, sa pagsasaayos sa pagitan ng dalawang tao, o fil harb, sa gitna ng labanan, digmaan,
At fi hadith rajul imra'atihi wa hadithul mar'ati zawjahu. Kapag kausap ng lalaki ang kanyang asawa o yung babae yung kanyang asawa. So, pinahintulutan na mag-sinungaling. Yun ay kabilang din sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dalil, la a'udduhu kadhiban ar-rajulu yuslihu bainan nas. Hindi ko sinasabi, binibilang na pagsisinungaling kapag ang isang tao ay gumagawa o nagsasaayos sa pagitan ng mga taong hindi magkasundo. Yaqulul qawl wa la yaridu bihi illa al-islah. Sasalita siya ng salita na ang kagustuhan niya doon ay maging maayos sila. Baka may nag-away, brother, sabi niya, handa naman siyang humingi ng makipag-ayos sa'yo. At ayaw niya na maging magkaaway kayo. Bagamat din niya yung sinabi, sabi niya din sa isa na gusto niya makipag-ayos nahihiya lang siya. So once na magkatagpo yung dalawa, bagamat hindi mga totoong salita, ang kanyang binanggit sa pagitan ng dalawa na yun, gusto na magkabati sila. Nakita sila mismo nagbati. Bidnillah. So yun ay pinahintulot na yung magsinungaling doon. Ganon din, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yaqulu fil harb, sa bagay na sinasabi ng isang tao kapag nasa gitna ng digmaan. Anong halimbawa nun? Kasi ang sabi nga hindi ko alam kung hadith yun. Al-harbu khida'. Ang labanan, digmaan ay utakan o dayaan. Kasi labanan yan eh. Ganun talaga, strategy. So halimbawa, ang isang Muslim, nahuli ng mga kalaban. Tinatanong siya, saan nagpunta mga kasama mo? Tuturo mo ba? Dahil ikaw ay makatotohanang tao? Hindi, sa pagkakataon na yun, pwede kang sinungaling. Doon sila nagpunta, bagamat hindi doon. O kaya doon sila pinapunta dahil may nag-aabang ng mga Muslim, may ambush yung kalaban. So yun ay pagbibigay ng maling impormasyon para sa safety ng mga Muslim at pagkatalo ng mga kalaban. Pinahintulutan yun. Rajulu yuhaddithu mar'atahu wal mar'atu tuhaddithu zawjaha. At ang lalaki kapag siya kinakausap ng babae, yung babae din dun sa kanyang asawa. Bawa, yung mister, darating siya na natagpuan niya na naghanda ng pagkain ng kanyang asawa, ay kumain na siya. Busog na siya. So, tinanong siya, kakain siya, gutom siya, hindi niya sabihin na siya ay busog na at kumain na bago sabihin niya na, sige, kakain ako, gutom na gutom ako, gusto ko yung luto mo. So, maaaring pagsisinungaling yun, syempre sa luto hindi. Pagsisinungaling yun para ma-appease yung kanyang asawa. Naghanda, nag-effort para sa kanya. Isang halimbawa yun. Okay? So, huwag lang palagi na nagsisinungaling na yung bawat isa. Lakit babae sa kanilang mga asawa. Hindi naman ganun. May pagkakataon lang na pinahihintulot. At kabilang din ang pagbabawal sa kahalayang pananalita. Meron kasi sa atin ng mga tao na talaga madali sa kanilang sabi ng very vulgar ba? Ng, halimbawa, nangyayari sa pagitan ng mag-asawa o mga bagay na may kinalaman sa sexual intercourse o sexual organ, mga ganun bagay na alam mong tabu. Alam mong na hindi yun basta pinag-uusapan sa pamayanan. Mayroong proper forum doon, halimbawa, kay mag-asawa o sa pag-aaral, may ganun bagay. Subalit yung usapan na pangkaraniwan lang. Siyempre, kasabay nun, yung pagtawad, appreciate lang iba. Ano ang karamihan sa mga tao. Kaya nga, sa hadith ng Propeta sallallahu laysal mu'min bitta'an. Ang isang manampalataya ay hindi salita ng masama sa mga grupo ng mga tao, sa ibang lahi o sa ibang mga tribo. Walang laan at hindi siya pala mura o pala sumpa. Walal fahishul badi at hindi lumalabas sa kanyang mga mahahalay, mga pangit na pananalita. Hindi, minsan yung apolitically accepted words, mga ganun bagay.
So, hindi galing sa isang manampalataya yung ganong mga pananalita. Sabi niya ay kalimatut tayyib, yung mga kapupulutan ng aral, kung gagamit man siya ng salita na maaring mababa o hindi pangkaraniwan naririnig, ay gagawin niya, pili siya ng malapit na akma na katanggap-tanggap sa pandinig ng iba. Dapat. Yun ang katangian ng isang mananampalataya. Hindi siya palamura, hindi siya bastos. Yun. Fadlu man tanakal mira in kana muhiqqan. Tarkul mira in kana muhiqqan. Meron din, kabilang din sa adab, sa pananalita, yung pag-iwan sa pakikipagtalo. Kahit na ikaw ang mas tama, ikaw ang mas karapat-dapat sa salita mo. Kahit na sa tingin mo expert ka doon, pero dahil nakikipagdebate o argumento sa tao, nakikipagtalo, iwanan mo na. Kahit na ikaw ang mas tama, ikaw ang mas may katwiran, lahat ng yun, pabor sa'yo. Pero nga dahil hindi humihinto yung kausap mo sa pakikipagtalo, ay iwanan mo na siya, iwanan mo na yun. Yung sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah. Ako ay nangangako ng tahanan para sa tarangkahan sa bungad ng paraiso. Liman tarakal mira in kana muhiqqan. So, sino man naiwanan niya ang pakikipagdiskusyon o pagtatalo, kahit na siya ang mas tama. Wabibaitin fi wasatil jannah liman tarakal kadiba wa in kana mazihan. At sa tahanan sa gitna ng paraiso, sino man na iwan niya ang pagsinungaling kahit na siya yung nagpapatawa lamang o nagbibiro lamang. Kasi sabi natin, nagbibiro, kikwento para matawa. Kahit di totoo, sabihin niya para mapatawa yung mga tao. Iwanan niya yun, ayaw niyang gawin. So, siya ay may tahanan sa gitnang paraiso. Mabibaitin fiya al jannah liman hasuna khuluqa. At tahanan sa pinakamatas-natas na paraiso, sino man na mabuting pag-uugali. Ay, mabuting pag-uugali. So, nakita natin, iwanan mo na yun. Mabigat yun minsan. Alam mong tama ka. Alam mong na-research mo. Expert ka sa field na yun, siya hindi. Pero, dahil nga, for the sake na iwanan yung debate, ay hindi mo na inilaban yung nayaan mo na siya. So, kapalit naman ay paraiso, tahanan sa paraiso. An-nahyu an idhakal qawm kadiban. Yun din nga. Sabi natin, sa hadith na yun, na pag-iwas o pagbabawal sa pagpapatawa kahit sa kabila na ikaw ay nagsisinungaling. So, kwento ka ng mga hindi naman nangyaring mga bagay. Ano ngayon, sabi nga natin, talakay ko rin kahapon, yung sa comedy bar, yung sa mga lap trip, na isang oras nakatayo yung tao, sa mga kwento na halos kalahati totoo, kalahati hindi. Hindi talaga nangyari. O magkahalo na yung totoo at hindi para lang mapatawa yung mga tao. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wailun lilladhi yuhaddithu fayakdhibu liyudhika bihil qawm. Wailun lahu, sabi niya. Napaghatian sa sino man, para sa sino man na nagsasalita at siya'y nagsisinungaling upang patawanin lamang ang mga tao, parusa sa kanya. Idha hadatha ar-rajulu akhahu bihadithin tumaltafat fahiya amana. Nabilag sa adab ng pananalita ay kapag may sinabi sa iyong bagay, isang tao, kaya binulong halimbawa, at siya'y tumingin-tingin sa paligid, ibig sabihin nun yun ay amana sa iyo. Sikreto yun na sinabi sa iyo. Maaaring ikaw at siya lamang ang may kaalaman doon sa bagay na yun. So, amana na hindi mo sasabihin sa iba. Yun ang adab. Takdimul akbar fil kalam, at kailangan paunahin sa pananalita yung mas matanda, mas mataas halimbawa, bilang paggalang sa kanilang kalagayan. At wag din sa adab mo mukata atil hadith, yung wag puputulin habang nagsasalita yung isa at medyo mahaba, ay hayaan siyang magsalita. Huwag yung puputulin kasi yung flow of thought
pag yan ay pinutol, hindi na mababalik muli. Yun din ang ginagawa ng iba, halimbawa nakikipag-diskusyon o argumento, na para mayroon silang, alam nila na patungo sa kanila, against sa kanila sasabihin ng ibang tao, sa salita, ay puputulin nila yun. Kukuhanin patungo sa kanya yung usapan. So yun ay hindi magandang, hindi yun ugali ng isang mananampalataya. At ta'anni fil kalam wa adam al-israfi. Kailangan din tayo ay dahan-dahan sa ating pananalita, malumanay sa ating pananalita. Sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhaddithu hadithan law addahu al-'ad la ahsahu. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kapag nagsasalita o may binabanggit ay kung bibilangin niyo ng tagabilang, mabibilang niya lahat. Sa pagkalumanay, dahan-dahan at ilan piraso lamang mga pananalita. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasrudul haditha kasardikum. Ang propeta sa sugo nila sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nagsasalita na katulad ng bilis ng inyong pananalita. Naghahabol. Kailangan din pababain ang ating pananalita, hindi yung nagpapataasan, nagagalit, patungo sa galit at pag-away. Waghdud min sautik, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ibaba nyo inyong mga salita o ang inyong mga boses. Inna ankara al-aswati la sautul hamir. Ang pinaka-tunay na pinaka-ayaw-ayaw na boses para kay Allah ay yung boses ng hamir o ng asno na malakas tapos parang may sakit na hayop. Al-fadul kalimat tujtanab, na may iwasan natin ang mga pananalita nakakasakit ng kapwa. Una mga pananalita na patungo sa takfir, pag-alis sa Islam, pag sa shirk, basta mga kasamaan. Yun ang unang-una. Ganon din yung, sabi na wala ng pag-asa ang mga tao. O napahamak ng mga tao, siya yung unang napahamak. Pagsumpa sa ibaliban kay Allah, ay shirk asghar o akbar, depende sa kanyang layunin. Iba pang mga pananalita, pag sinungaling, nabanggit na natin halos yun. Okay? So, yung mga bagay, mga kapatid, na payo at pag-ano sa atin, pag-iingat sa pananalita natin upang tamo tayo ng kabutihang asal sa paraan nating pananalita at pakipagtarastasan sa iba. Inshallah ay natuto tayo at sa buhay natin ang mga nabanggit nating kabutihang asal. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi